Hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Para akong nasasakal sa takot. Hindi ko rin masabi sa pamilya ko dahil baka isipin nilang nababaliw na ako. Pero ikaw ang naisip kong padalhan ng kwentong to at umaasang luluwag ang pakiramdam ko. Noong isang linggo, sa library ng universidad, may nakita akong notebook na naiwan sa sulok ng mesa. Itim ang pabalat at parang luma na. Magaspang ang gilid ng papel. May mantsa ng hindi ko alam kung dugo o tinta. Nang binuklat ko, napansin kong pamilyar ang sulat kamay. Nang mabasa ko ang pangalan, halos matumba ako sa upuan. Kay Mika yun. Ang kaklase naming biglang nawala 2 buwan na ang nakararaan. Nasa unang mga pahina ang mga normal na notes niya. Lectures sa psychology, mga doodle drawing niya, pati pangalan ng crush niya. Pero habang tumatagal, nagbago ang mga sulat. Nag-umpisa ang mga entry niya ng mga linyang may nakasunod sa akin. Hindi ako makatulog. Nakadungaw siya sa bintana. May humihila sa akin tuwing hating gabi. Nanginginig ako habang binabasa yon. Ang mas nakakatindig balahibo, sa mga huling pahina, bigla na lang may lumalabas na mga entry kahit hindi ko sinusulatan. Ibig sabihin, hanggang ngayon, may sumasulat pa rin doon. Ang huling nabasa ko kagabi, Lian, ikaw na ang isusunod. Sinubukan kong sunugin ang notebook, pero hindi siya nasusunog. Kahit ibabad sa tubig, tuyo pa rin ang mga pahina. Ibinaon ko po ang notebook sa lupa. Nilaliman ko po ang hukay. Natatakot po kasi akong mangyari sa akin ng katulad ng pagkawala ni Mika. Bilang guro sa pampublikong paaralan, marami na akong nakukuhang gamit na naiwan ng mga bata. Lapis, papel, notebook. Ngunit isang araw, may naiwan ng isa kong estudyante na kakaiba. Karaniwan ang itsura. Murang notebook na may cartoon cover. Dinala ko sa faculty para ibalik sana sa nakaiwan kinabukasan. Nang binuklat ko ang mga pahina, may isang bahagi na palaging nawawala. Ilang ulit kong binuksan mula una hanggang dulo, pero wala talaga. Para bang may isang pahina na hindi nakikita. Ilang araw ang lumipas, isang gabi, nag-iisa ako sa faculty at bigla na lang lumitaw ang nawawalang pahina. Ang nakasulat, Jomar de la Cruz, Setyembre 15, 11:34 p.m. Kinilibutan ako. Iyon ang pangalan ko at oras ng aking pagkamatay raw. Naisip ko, baka biro lang ito ng estudyante. Pero nang makita ko ang guhit lapis sa tabi ng pangalan ko, parang gusto kong tumakbo. Nakadrawing ang isang taong nakabitin sa kisame at habang tinitignan ko, unti-unti yung gumagalaw. Agad akong lumapit at humingi ng tulong sa isang albularyo. May mga dasal siyang ginawa, nakasama ako. At sa awa ng Diyos, buhay pa rin ako hanggang ngayon. Alam kong marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Ako man noon ay hindi rin. Pero simula nang pumasok si Lori sa grade 3, nagbago ang lahat. Araw-araw siyang umiiyak pag uwi galing eskwela. Sabi niya, pinapaupo raw siya ng guro sa harap ng klase at pinapabasa ang kanyang special notebook. Nang tanungin ko kung anong laman, sabi ni Lori, mga pangalan daw ng bata at kung paano sila mamamatay. Sinilip ko yun. Karaniwan lang, mga linya ng pahina, walang nakasulat. Pero bakit natatakot ang anak ko? Isang gabi, nadatnan ko siyang nakatitig sa notebook na yon. Nanginginig siya at sinasabing nakikita niya ang mga kaklase niya nakahandusay, duguan.
Pinayapa ko siya at kinuha ko ang notebook. Gusto kong patunayan na wala siyang dapat katakutan. Pero nang binuklat ko, nakita ko ang sarili kong larawan. Nasa sahig ako, duguan, hawak ang aking leeg na may malalim na sugat. At sa ilalim ng drawing, nakasulat, "Nanay ni Lori, malapit na." Agad kong inimbita ang pastor namin sa simbahan at mga churchmate ko. Ipinag-pray over nila kami. Mula ng araw na yon, nanumbalik ang pagiging masigla ni Lori. Inilipat ko na rin siya ng school para hindi maalala ang mga nangyari. Dalawa lang ang kasamahan ko sa boarding house. Luma na ang gusali, maraming iniwang gamit ng mga naunang umupa. Doon ko nakita ang dalawang notebook sa loob ng aparador, isang puti at isang itim. May babala ang kasama ko, wag ko raw gagalawin. Pero nadala ako ng kuryosidad. Sa puting notebook, sinulatan ko ng pangalan ko. Kinabukasan, ang gaan ng pakiramdam ko. Wala akong stress. Ang dali ng exam para sa akin. Lahat ay pumapabor. Naengganyo ako. Sinulatan ko naman ang pangalan ng roommate kong mahilig manggulo ang itim na notebook. Kinabukasan, natagpuan namin siyang patay. Wala man lang sugat o sakit. Parang bigla na lang nawala ang buhay niya. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Dinukot ko ang dalawang notebook at laking gulat ko. Ang itim, nagkakaroon ng sulat ng mag-isa. Ang nakita kong pangalan, pangalan ko. Nasa ospital ako, night shift. Kakaunti lang ang pasyente. Isa sa kanila, isang matandang babae na halos walang kamag-anak na dumadalaw. Lagi niyang hawak ang kanyang pulang notebook. Noong huling gabi niya, bago siya nalagutan ng hininga, iniabot niya sa akin yon. Ang sabi niya, "Ituloy mo." Pag uwi ko, binuklat ko ang notebook. Nanlamig ako. Ang mga pahina ay puno ng pangalan ng mga pasyenteng namatay sa ospital, pati ang petsa at oras ng kanilang pagkamatay. Lahat eksakto. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kusa akong sumusulat. Hindi kontrolado ang kamay ko. Hanggang sa nakita ko ang huling entry. Carissa de la Vega, Setyembre 1, 3:12 AM. Hindi ko kilala kung sino ang nagmamay-ari ng pangalan na yon. Wala akong lakas itigil ang pagsusulat. Tuloy-tuloy ang kamay ko, kahit sinusubukan kong pigilan. Nang tumigil sa pagsusulat ang kamay ko, agad akong umuwi. At hindi na muna pumasok sa trabaho hanggang sa nag-resign na lang ako. Iyon. Kamusta po kayong lahat? Gusto ko lang po kayong anyayahan na mag-subscribe din po sa isa pa nating channel, ang Cap Horror Stories. Mag-a-upload din po tayo roon ng mga kwentong katatakutan, lalo na yung mga aswang stories at anting-anting stories. Nawa ay mabisita nyo po at mapakinggan ang lahat ng i-upload natin doon. Muli, pasubscribe po sa Cap Horror Stories. Ilalagay ko na lang po ang link sa comment section. Maraming salamat po.